guys. Okay. So, happy November. Ayan. So, okay. So, dalawa yung ating entry for the month of November. So, supposed to be isa lang talaga dapat, which is, ito nga, yung in-unbox natin last week. Ayan, si Stronger With You, Emporio Armani. Kaso, ito nga, well, alam nyo na yan, nasa thumbnail nyo na. So, isasabay ko siya ngayon for the month of November kasi, wait, nakalimutan ko yung mga reasons. Pero sige, habang i-unbox natin. Gusto ko kayong sige, ito muna. Yung quick review ko sa kanya for a week. Okay? Yung positive. Okay? Ba't ko nasabing positive? Kasi may negative. Pero siguro mamaya na kasi baka mawala ako sa mood. Okay, so positive is ang ganda ng atomizer niya. Pangalawa, nung ginamit ko, well, alam niyo naman yan. Ayan. Nag-pro-project siya at the same time, yung longevity niya, panalo. Bago ko to ni-review, ito nga, ano ngayon, October 31, so sabi ko gagamitin ko siya for today, yun nga, siya yung pinampasok ko, so ginamit ko siya from 9 ng umaga, then umuwi ako, which is 5, so mga 5:30, nandito na ako sa bahay, naaamoy ko pa rin yung sarili ko. So kung projection and longevity, panalo tong si Stronger With You, absolutely, by Emporio Armani. So, yan yung positive. And yun nga, maganda rin yung atomizer niya. Pero may negative. Pero, ito, after neto, i-unbox. Okay, itong i-unbox natin. After na. May ibabalita ako sa inyo na napaka-importante. Yun din siguro yung isa sa reason kung bakit bigla ako napa-unbox ngayon. Okay? So, pero mamaya na yan para hindi tayo maano sa mood natin. So, okay? Ito, mabilis lang to kasi doon nasa wish list ko siya, pero hindi siya for this year. Actually, for next year pa sana siya, and nasa may bandang tag-init ko siya nasa wish list. Kaso bakit ko siya i-unbox ngayon? Kasi okay. Isa sa mga reasons kung bakit, ayan, ito na. Si Vibrant Leather by Zara. Okay. Spain si Zara, di ba? Spain ba yun? Alam ko Spain si Zara. Anyways, kasi na-hype siya ni sino to? Si Sir Greg Parilla, no? Sa Philippines. So, isa siya sa mga pina-follow ko sa mga Pinoy reviewers, si Sir Greg Parilla, si Kilatis, no? Si Sir sorry. I forgot. Wait. Sorry po. Pero siya yung isa sa pinapanood ko talaga. Si Kilatis. Oh my God. Kaka-chat ko lang sa kanya kanina. Sorry guys. Nakalimutan ko. Pasensya na. Epidural. Okay. Sorry. Anyways. Ayan. So, yun nga. Na-hype siya ni Sir Greg Parilla. So, marami siya. Sa mga top 10 niya before, mga 2 years ago, ito yung parang nag-top 1 sa kanya. And yung girlfriend niya, ito nga rin yung napili. So, isa yon sa nag-ano sa akin as an amateur, medyo nabili tayo doon, no, na sales stock. So kaya siya napasok sa wishlist ko. So and then yun nga, since na ano ako sa kanya, na nabili niya ako doon, so na-curious ako sa kanya, so binabalikan ko siya sa Zara para amuyin. Actually, yung mga unang unang try ko sa kanya sa Zara, wala masyado siyang dating and mahina siya, mabilis siyang mawala. Hanggang sa sabi ko, sige, bibilin ko na lang for the sake of
nasama ko siya sa wishlist and gusto ko yung battle presentation niya. So, ayun. Kaso, bigla siyang na-phase out dito sa Saudi. Meron, kaso yung mga maliliit. Kasama niya sa box si Oud, Vibrant Leather Oud. So, wala na yung 100 ml. Okay. Kasabay niyang nawala si number 5. Yung kaamoy ni Dior Intense, no? And then, yun nga, sabi ko, sige, sa Pilipinas ko na bibilin. So, last November, ito dapat yung bibiling ko sa Pilipinas. So, kaso pagpunta ko ng Zara, Mega Mall, wala na siya. Even sa Trinoma branch, wala na rin last year. Wala akong makitang 100 ml. So, ayun. So, hindi siya natuloy. Hanggang sa pagdating ko dito sa Saudi, nakita ko ulit na may Vibrant Leather pero yung ibang flanker, hindi yung OG. Tapos, one time nakita ko bumalik ito, yung OG. Ayan. So, trinay ko siya mga 2-3 beses. Napapansin ko, doon ko na nare-realize na mabango nga talaga siya. Parang doon na siya nagpapakilala sa akin. At the same time, tumagal siya sa skin ko. Siguro doon sa tester na ngayon, medyo okay na yung performance niya. Para sa akin. Okay? And since available siya, kaya ako siya binili. Though sabi ko, hindi siya for this year, kaso matatambak siya sa akin for another 5 to 6 months bago ko siya ma-unbox. So sabi ko, sige, i-unbox na natin dahil nga rin dito. Okay. Ito ay for fall winter, which is perfect ngayon. Kaso sabi ko, sa sobrang tamis niya, baka maka-offend ako sa pinagtatrabahuhan ko. So sabi ko, since meron naman ako nito, siya na lang yung ko as for everyday. Ito na lang is for panggabi or aalis ako or kung pupunta ako sa mga matataong lugar, which is ginawa ko last week. Yun nga, pumunta ako ng embassy, diplomatic quarters dahil may event. So, perfect yun. Ito siguro gagamitin ko as pang everyday use, pampasok. Ayun. Ano pa ba? And, sabihin ko na ba? Kung bakit i-unbox ko din siya. Kaso ba maano ako sa mood ko. O sige, mamaya, try kong i-recall na lang ulit. Anyways, buksan muna natin. So, nabili ko siya ng 149 Saudi Riyals. Ayan. Nabili ko siya sa Zara Panorama Mall branch. Ayan. Okay. So, Vibrant Leather by Zara 100 ml. So, matte black. Simple lang yung karton niya, yung kanyang packaging. Ayan, may Vibrant Leather sa taas. Then, 42141 yung kanyang batch code. Okay. So, mukhang hindi na kailangan ng cutter dito. Mukhang diretso. Pwede na nating, ayan. Kasi, ayun, madali lang pala. Ayan, so, open natin. Tignan mo lang ko. Ayan, kahit wala na sigurong blade. Sige na nga. Okay. Hindi pala na. Okay. Kaya ako naman kita in 3, 2, 1. Yes. Vibrant Leather by Zara. Okay. Ayan. Na-hype to 2 years ago, no? Ayan, so ito yung kanyang bottle presentation. Napakasimple. Ito yung mga gusto kong bote, yung mga ganito lang. Clear,
Tapos black lang yung cap. Ayan. Parang si Coach Open Road. Gusto ko yung bote nun. Kaso hindi masyado naka-hype dahil sa kanyang scent, no? Which is parang Dolce & Gabbana K lang daw yun. So, pero maganda yung bote niya. Gusto ko yung mga ganung bote. Clear. Ayan. So, ayan. Vibrant leather. And then may Zara sa kanyang takip. And yun, 42141. Dito siya. Alright. And ang amoy nga niya is si Creed Aventus. Accordingly. Pero medyo nagigets ko na siya. Neto lang. Medyo inabot ng taon bago ko siya na-realize. Siguro sa mga tester din yun, no? Siguro yung mga naaano kong tester nun, hindi talaga nagre-rehistro sa akin. So, ito yung kanya atomizer, itim. Ayan. So, try na natin. 1, 2, 3. Yes. Creed. Hindi gayang-gaya, pero alam mong, yun yung unang papasok sa'yo. Kung alam mo yung amoy ni Creed Aventus, so, medyo kaano nga niya si Club de Nuit, Intense Man, and si Montblanc Explorer. Pero she's, gets ko siya. Creed Aventus. Oo nga talaga, pag talagang bote mo na. Siguro kasi nga, yung mga tester is medyo ang daming gumagamit, exposed, so siguro medyo nag-aano yung performance nun sa mga sumusunod na araw, no? Kaya siguro yung performance niya hindi na rin masyado nag-work sa mga ibang tao, 'di ba? Since iba-iba tayo, nagba-vary nga ang perfume sa skin chemistry natin, sa mood, sa season, sa maraming bagay. So, hindi talaga tayo pare-parehas. So, pero kung gusto nyo talaga maano siguro yung pinapaano ng mga reviewers, siguro bumili nga talaga kayo ng bote nyo. Ayan, kasi talagang doon yun siya magigits. Ayan. Oo, nagigits ko na. Oo nga, Creed Aventus, yung ginaya niya. Kasi sa mga tester, sa mga mall, ilang beses ko nang tinatry ito, talagang sabi ko, asan yung Creed? Ngayon, naamoy ko na. And yun nga, mabilis siyang mawala. Pero this time, okay, so 9:44. Ayan, so try ko kayong i-anon for December. Try ko kayong i-follow up. Okay. So far, ayun, mabango siya. So, aalis ako ngayon. Bibili ako ng dinner. So, gamitin na natin. Okay na. Ayan. Magnetic ba to? Ay, magnetic nga. Magnetic siya. Magnetic. Hindi ko alam yun Magnetic guys. Okay. So, wala akong maano sa kanya. Basta kaamoy niya si Creed Aventus. Ayan. Pasensya na guys. Talagang ganito ako ka-amateur. Ayan. So, amoy pineapple note. And kung nakaamoy na nga kayo ng Creed Aventus, ng Club de Nuit or Montblanc Explorer, yun yung amoy niya. Ayan. Pwede ito pang office, pang everyday use, pang umaga, pang gabi, pang ano talaga siya, pang all season. Kaya, very safe and oo nga, ang bango niya. Pang opisina, yes. Pang gym, pwede. Pang mall, pang lahat. Napaka-safe nito guys. Masasuggest ko nga to for gift giving kung gusto niyo siya pang regalo.
And napaka-safe nga niya, guys. Okay. Sa mga age naman, siguro, mga 25 to 35 to 40 years old. Ayan, ako, 38 na ako ngayon. So, bagay-bagay din to sa edad ko. So, pwede na rin. Yeah. Ayun. So, okay, 15 minutes kasi may ikukwento ko sa inyo. Ito nga yung reason kung bakit. So, wait lang, mag-ano muna ako for thumbnail. Okay. Bakit ko siya in-unbox ngayon? Maliban dun sa mga nauna kong reason. Kasi para hindi lang masayang. Hindi lang siya yung parang maging topic ko ngayon. Isasabay ko na. Kasi sabi ko, kung ito lang ang irarason ko, baka nakalimutan ko. Anyways, kumbaga isasabay ko na lang. Sige, sabi ko, sige, i-unbox na lang rin natin si Vibrant Leather para hindi lang masyadong masayang yung video. And para ito ay, para masabi ko sa mga nanonood sa akin, kasi napaka-importante nito, guys. Kasi hindi biro ang pabango, guys. Hindi biro yung presyo niya. So, gagawin ko to kasi mukhang deserve naman nating lahat na malaman. Okay. So, goodbye for now. So, ang reason, isa sa reason talaga kung bakit ko to ginawa, hinabol ko, kasi pag ginawa ko to for entry pa for December, medyo baka may iba pang bumili. Ang sinasabi ko ay itong last 3 ko. Mag-start ako kay Blue de Chanel, nakakalungkot, kay YSLY, EDP, and dito kay Stronger With You, absolutely. Okay. Sa mga nanonood sa akin, may idea sila, may idea kayo kung saan ko to binili. So, mostly kilala nyo ako sa mga nauna pa, bumibili ako kay Fragrance X, and dito kay Alma Iglia, dito sa kay Mubarak. Okay, legit yan. Diyan ako talaga bumibili. Okay, and wala akong masasabi sa kanila na negative. Okay? Pero recently, neto nung bago mga June, July, dun ko na-discover itong website na to. Ayoko siyang banggitin kasi baka pwede akong mademanda. Okay? So, nag-start siya sa M and may kasunod siya which is I. So, kung gusto niyo malaman yung ano niya, panoorin niyo na lang siguro yung review ko kay dito sa kay last 3. Kay U, kay Y, and kay BDC. Okay? Nabanggit ko dyan yung website kung saan ko siya nabili. Okay? Sige, para may hints. Yung kasi dalawang pinagdikit siya na pangalan. So, yung una is pangalan siya nung ating pangalan siya ng nanay ni sa mga Kristiyano. Okay? Yung sinasamba natin. Ayan. So, yung pangalan ng kanyang nanay dito sa mundo. Ayun. And then yung pangalawang, yung karugtong ng kanyang pangalan ay isa sa flower note ng Dior Homme Intense. Okay? Yun yung, kumbaga, dun kilala si Dior Homme Intense. Yung bulaklak na yon. So, powdery siya. So, yung pangalan ng bulaklak na yon, yun yung kasunod. Okay? So, pagdugtungin yun yung pangalan nung kung saan ko nabili to. Alright. Okay, so ito yung kwento.
So, June, July, nag-ano na ako for, ano ko for anniversary special. So, bigla nakita ko si Blue de Chanel doon. And then, sabi ko, hindi okay at mukhang legit yung website. And nakalagay doon sa FAQ or fact, frequently asked question is kung authentic ba ang perfumes nyo. Nakalagay yes, and then in-explain na part sila ng organization na ganito, 100% authentic, original ang kanilang binibenta. So, nabili ako doon as an amateur. Okay. And, yun nga, kaya ako siya nabili is hindi too good to be true yung kanyang presyo. Okay? Si Blue de Chanel sa mga Sephora is nasa 700 to 800. Sa pinagbibilang ko, siya ay nasa 500 to 600. So, yan yung range ko for, kasi hindi man ako bumibili sa mga Sephora kasi masyado siyang mahal. Okay? So, since monthly ko ginagawa ito, hindi ako bumibili sa Sephora, Faces, or Paris Gallery. Okay? So, doon ako bumibili sa wholesaler, sa, yun nga, sa Almaiglia, sa Mubarak, sa aking pinagbibilhan since 3 years ago. Okay? So alam ko yung presyuhan niya sa wholesale price, which is binibigay siya sa akin, pinaka-last kong nakukuha yata to is 600. Okay? So, alam ko yung presyuhan niya as wholesale. So, nung nakita ko siyang in-offer siya ng 394, so plus 25 reals as for shipping fee, so aabot siya ng 400 something, sabi ko, hindi siya too good to be true. And nag-base nga ako sa site niya, hindi siya yung parang pipitsuging website. Okay? So, medyo nandun yung nagkaroon ako ng tiwala. Okay? Nakuha ko siya, in-unbox ko for anniversary special. Okay yung kanyang build quality. Okay? Okay yung amoy niya. Nag-base ako sa magnetic cap. Nag-base ako sa itsura niya, sa physical. Wala akong makitang flaws. Okay? Okay yung kanyang box, yung kanyang packaging. Walang mga nagpas yung mga prints. Basta sobrang pulido. Yun yung reason kung bakit ako napabili ulit. Which is, ang sinunod ko is Stronger With You. So, nabili ko siya August pa lang. Kasi sabi ko, tag-init pa nung time na yon, so hindi ko siya ma-unbox for September. So sabi ko, by October sana siya or November. Okay? Kaya nung pagka-unbox ko dito ng August, binili ko kagad to. After 2 weeks yata, binili ko na kagad. Kasi wala nga ako nakitang flaws sa kanya. So sabi ko, authentic 100%. Bili tayo ulit. Okay. Kaya, and since October ko nga, neto ko lang siya in-unbox. So, natambak siya for how many months? So, from August, September, October. Okay? For 3 months. Ayan. Last week ko lang siya in-unbox. And, since August to, ito ay November, so, sino yung bibiling ko for September and October? So, yun nga is Gucci Guilty Black, kaso binili ko siya sa noon, which is wala akong problema. And then, sabi ko, biling ko si YSLY EDP sa kanila din for September kasi pagdidikitin ko na yung mga blue. Okay? For blue scent. So, August, then Gucci Guilty Black, then YSLY for October. Ayan. Para magkakadikit lang yung mga blue. Since March yata nag-blue ako, puro yun blue. So, tinapos ko siya kay YSLY. Ayan. Okay. Wala akong nakita dito nung August. Then, Gucci Guilty Black, wala rin ako nakita dahil binili ko siya mismo kay Noon. Hindi siya yung fulfilled lang. Hindi siya galing sa ibang mga tindahan. Mismo binibenta siya ni Noon. And marami ako nabili kay Noon and wala akong problema.
Legit siya, okay. And then, inano ko nga si YSLY, since wala nga siyang problema, accordingly, nung time na yon. So, nung in-unbox ko siya, okay din. Okay, wala akong nakita rin sa packaging niya. Pero nung time na ina-unbox ko siya, gusto ko maging honest sa inyo. Medyo, kung mapapansin nyo din dun sa in-unbox ko siya, medyo napatingin ako sa takip niya. Medyo napasilip ako. Medyo, okay. Napaganon ako, onte. Kasi medyo dun ako nagkaroon ng onting doubt. And, yung, ewan ko kung maano yan, ma-justify sa, ayan. Yung pagka, ano nung YSL niya is, hindi siya yung authentic na YSL kasi pinuntahan ko talaga siya sa Sephora. Same day, pumunta ako ng Sephora, chinek ko, hindi ito yon. And then kung napansin nyo yung takip niya, parang may mapapansin kayong parang line, ayun o. Ayun, biglang may line. Kumbaga parang may putol. Para siyang 4 na pinagdikit-dikit. Parang ganun. And then, yung font niya is masyadong pulido, walang lagpas, pero hindi siya ganyang kaitim. Usually, yung makikita nyo sa Sephora, sa mga mall, sige, Sephora or SM department store kung nandiyan kayo sa Pilipinas, yung pagka-print niya, yung font ng Yves Saint Laurent is hindi ganyang ka-black. Usually, para siyang engrave siya tapos medyo silver. Parang inano siya sa, talaga sa metal, ng super lipis or nipis. Super nipis niya. So, ito yung dalawa kong nakita. Nung nag-actual ako, hindi ko na lang sinabi kasi medyo may doubt pa ako nung una. Okay? Pero, yun nga, medyo mali ako doon. Dapat naging honest ako sa inyo agad. So, yan. Alam kong hindi siya yung, So, doon pa lang na na ako na, hindi siya yung fake kasi may replica eh. 'Di ba? Kumbaga kung nakabili kayo ng mga ibang gadgets, ano ba? Yung parang Beats before, 'di ba meron silang OEM or ano ba? Sige, sa Green Hills na lang, 'di ba? Puro replica. Okay? Hindi siya yung fake na like iba yung spelling or alam mo, giveaway talaga yung look niya. Merong replica eh. Kumbaga meron yung mga grade. Grade A or Class A. 'Di ba? Class A replica, Class B replica, Class C replica. Yung nakuha ko is medyo nasa Class A to B replica. Yung medyo kailangan mong kilatisin bago mo ma-detect na hindi siya authentic. So, yun nga. So, ihuli ko si Blue de Chanel. So, yun nga. Yun yung nakita ko dito kay YSL EDP. Yun nga, yung sa takip, ito. Yung pagka-YSLY niya, hindi siya yan. Kung i-base nyo sa mall. And yung font nga na ito. And yung metal niya, alam kong basta iba yung nandun eh. Kung pwede nga lang na videohan ko or na picturean ko yung side, yung magkatabi, madidistinguish nyo na hindi siya yung authentic. And then, yun na nga, nung inano ko to last week, nung in-upload ko, may nag-comment sa akin, si Sir Arvin. Thank you. Shout out kay Sir Arvin. Sabi niya, napansin niya yung Yuko, ito, masyadong mababa. Yan di ba yung U meron siyang, ito, parang gray. Di ba yung U is white, then meron siyang another below.
which is, ano ba to, parang shade niya. Ayun, sa original, sa authentic, hindi siya ganun kababa and medyo dikit pa siya. Dito halos dumikit na siya dito kay Absolutely na word. Ayan. Sa mga original, sa authentic, or punta kayo sa mall, or kahit ano nyo, sa fake versus real, medyo hindi siya nakadikit kay Absolutely. Medyo nandito lang siya. Hindi siya ganun kalayo. Ayan. Hindi siya mababa. Hindi siya ganyan kababa. And yun nga, mas nandito siya. Medyo dikit pa siya kay O. Ayan. And yung napansin din niyang pangalawa is yung atomizer niya is puti, hindi itim. Ayan. Then meron siyang sinabi na kung gusto ko daw malaman, dalhin ko daw itong takip na to and then itry ko daw ipasok sa mga testers. Kung nag-fit siya, di okay. Pero pag hindi daw fit, mostly yun din daw yung mga ang tawag doon? Na hindi siya original. Pag hindi daw siya nag-fit. Ayun. Yun yung nakita niya. Which is, sabi ko, nga, may point nga. And then, inano ko nga siya, doon ko na siya inano sa YouTube for fake versus real. Sabi ko nga, may point siya. Though, in a lighter note, magaling atomizer niya. Nasabi ko nga na itong dalawang to ang pinakamaganda atomizer ko sa lahat ng collection ko. And nagpo-project sila, mabango, at long lasting. Okay, long lasting. Ito, hanggang sa naligo ako, hindi natanggal yung amoy ko. So, kung sa pabango naman mismo, wala akong nasabi. Kasi nag-project siya, nakuha ko yung gusto ko sa pabango, which is yung mismong pabango. Nag-perform siya, nag-project siya, may scent bubble ako, and yung longevity. Though, yun nga lang, meron akong sa utak ko na parang totoo nga na hindi siya orig. Okay. So, siguro, ito yung mga kumbaga talagang may knowledge sa paggawa ng pabango. Pwedeng nagtrabaho na rin to siguro sa mismong original na manufacturer ng pabango, din ginaya nila yung science doon or yung skill nila, kasi talagang parang class A talaga. Kung aanin mo siya, hindi mo siya kikilatisin kasi mabigat ang premium nung dating. Wala sa mga lagpas, yung mga fans niya walang lagpas. Yung juice niya, yun, ito, wala siya ng mga linya. Kasi, maraming fake. Kung magbabase kayo dun sa fake versus real na sa YouTube, na mapapanood nyo, meron kayong for example, ito, yung fake niya may parang line dito. Tapos, ito medyo, may lagpas-lagpas. Kumbaga, giveaway talaga. Obviously na fake. Same with YSLY. Usually nagbe-base sila sa font, sa yung atomizer. Alam mo yung quality. Dito kasi medyo na ko kasi yung build quality niya maganda. Ang ganda ng build quality niya, mabigat, ang ganda nung solid. Kasi siguro hindi ko kagad na-detect. Okay? So, pero yun nga, after kong manood ng fake versus real, medyo may point. And then, yun na nga, dun, since medyo na-confirm ko na itong dalawang to na mukhang hindi nga sila authentic, dun ko na ngayon binalikan si Blue de Chanel. May dalawa ako nakita. Actually, 3. Yung box niya, yung pagka-flip mo dito, pag flip mo siya, sa original is meron kayong makikitang parang yung logo na CC. Pero dun sa sa box ko, wala. Yun yung una. Pangalawa, sa bote, okay, magnetic siya. Meron siyang C sa loob and maganda, pulido. Sa fake
sa napanood ko, wala siyang C sa loob. And yun nga, sa mga font, medyo lagpas-lagpas. And kumbaga, giveaway, obviously. Pero ang napansin ko, parang ang inano niya yata, nung binaliktad niya is, eto, kita mo yung spring. Ayan. Pero sa reel is, hindi mo makikita yung spring. Nasa loob pa to. Tago pa. Ito, nasa labas na yung ito. Yung may spring dyan eh. Ayan. Kita siya. Pero sa reel, ito nakalubog pa yan. And, ano pa yung nakita ko? Ngayon ko lang napansin na yung ito, medyo may parang, ayan, hindi siya ganun ka-polish yung glass. Kasi sa reel, wala ka makikita mga ganyan, yung mga parang puti-puti na gas-gas. Wala. Kumbaga, parang ano to eh, nagasgas sa karton. Ayan o. Sobrang light lang naman ng mga reason. Pero, parang pwede ko nang palagpasin. Pero syempre, pag binabalikan ko yung kung magkano sila, medyo dun ako nang hihinayang kasi nabili ko to ng 360. Onting difference na lang. Tapos plus shipping, so 400. So 100 plus na lang. 150. May original na ako. Alam kong original. Okay? Ito, nabili ko siya ng 294. So plus shipping, nasa 300 something. 370 to 360 ang bigay sa akin sa Alma Iglia. So onting difference lang. 60 reals to 70 reals. May original na akong YSLY. Yung wala nang tanong-tanong. Ito, 285. 370 rin to 360. Same. So, kumbaga, yun lang yung mga difference. Halos wala pang 100 reals. Diba? Kaya, yun nga, dun ko nga sila nabili kasi sabi ko 70 reals difference. So, hindi sila too good to be true. Which is, yun nga, lesson learned. Ito nga, medyo nakukonfirm kung hindi siya original. Dun ngayon pumasok yung aking realization na kung hindi ako nang hinayang dun sa onting ano na yun. Diba? Ngayon, nagsisink in sa akin. Grabe. Hindi lang to amateur. Medyo tanga-tanga na to. Sana nga sana na-detect ko na dito pa lang. Kasi kung na-detect ko na to dito pa lang, for sure, hindi ko na to binili. Itong dalawa. Kaso, medyo tulog-tulog ako dito. Medyo kasi overwhelmed ako na nagkaroon ako ng Blue de Chanel. So parang, anniversary special pa. So parang natakpan lahat eh. Natakpan. So, hay. Pero yun nga, siguro may take ako dito. Siyempre, i-report ko to. Hindi ko man ma-refund na or hindi ko man na maibalik. At least maparating ko sa kanila para, di ba, na wala lang. I hope matigil. Do, imposible, pero ipaparating ko sa kanila na i-report ko to sa kanila. Siguro punta ako ng Alma Iglia or Sephora, mag-ano ko ng proof, no? Siguro ipagtatabihin ko sila, iano ko sa kanila yung mga resibo ko. Wala lang. Para wala lang, maano ko lang yung complaint ko sa kanila. Kasi talaga hindi, maling-mali. Anyways, yun nga, kaya ako to ginawang video na to for awareness. I hope, though, ni-review ko rin yung mga video ko, hindi ako nagbenta, hindi ako nagsabi na, bumili kayo sa kanila, no? Wala akong sinabing ganon. Though sinabi ko na sa kanila ako bumili, pero wala akong encouragement na bumili kayo sa kanila kasi 100% sure, wala akong sinabing ganon. Pero yun nga, ginawa ko to for awareness na rin. And thank you nga kay Sir Arvin sa naka-detect nito. Though hindi niya ako sinabihan na gumawa ka ng video, explain mo na ba ano yan na fake. Kumbaga sa akin is may nanonood sa akin. And yun nga, si Sir Arvin is isa sa mga napabili
dahil kay YSLY. Kasi tinatanong niya ako before pa lang. Kaso, since hindi nga ako sure, hindi ko agad sinabi na, sir, wag ka nang bumili kasi wala. Kasi hindi ko pa na, oo. Kaya, ngayon, sinasabi ko sa inyo, kasi baka mademanda nga ako, no? Hindi ko sasabihin huwag kayo bumili. Kasi hindi pa nga ako sure, 100% sure. Pero, yun na nga, ang masasuggest ko na lang is, bumili kayo, kung meron naman kayong budget, bumili lang kayo sa mga Sephora, Faces, or Paris Gallery kung taga dito kayo sa Saudi, or kung dyan kayo sa Pilipinas, sa SM, Rustan's, department store, or sa, saan ba? Basta, usually, sa mga, yan, sa mga mall, yan, original dyan. Ayan. Grabe. Nanghihinayang talaga ako. Nanghihinayang ako, guys. Kasi tatlo to eh. Buti sana ko isa lang eh. Kaso tatlo to, nasunod-sunod ako, medyo, hindi ko pinairal yung utak ko dito, guys. Medyo na, ayan, umabot na ng 41 minutes. Ito yata pinakamahaba ko, guys. Pero I hope, yun nga, bumili lang kayo sa mga legit. Okay. Ayan, sa Almaiglia kay Mubarak, yung stall number 4. Ayan. Boutique number 4. Yan. Sure yan. Yun ako bumibili. Diyan na lang tayo bumili. Okay? Ito na yung last. Kung bibili ako, lalo na yung mga ganitong nasa line na to, for sure, dun ko lang bibilin. Hindi na ako bibili sa mga, lalo na yung mga bagong sulpot na mga website niyo. Okay? So, lesson learned. Hindi na maulit. Okay? So, I hope meron akong naano sa inyo, guys. Wag. Kasi sayang talaga yung pera. Okay? Sayang. Okay, so God bless, guys. And see you on my follow-up dito and for December entry. Okay, so happy Halloween. Okay, so happy birthday kay ate. Birthday niya nga pala ngayon, November 1. Okay, so bye, guys.